opisina ko. Ngayon din. Huwag mo akong daanin sa bagal ng lakad mo, ha? Opo, Ma'am Greta. Nandito na po. Pasensya na po. Tinapos ko lang po itong Anong basura to? Yan? Yan ang counter affidavit na ipapadala natin sa Kongreso para sa kaso ni Governor Santos? Opo, Ma'am. Yan po ang binuo ng legal team natin kagabi. Legal team o team ng mga timang? Roberto, tignan mo tong page 4, oh. Bakit kulang ang mga nakalakip na bank records? Sinadya mo ba tong iwanan sa files? Ma'am, hindi po masagap ng system namin yung certified true copies mula sa bangko. Sabi ko naman po sa inyo kahapon, humihingi pa kami Wala akong pakialam sa extension mo. Alam mo namang mainit ang media ngayon sa kaso ni Santos. Ang usapan natin, iaabsuelto natin ang tao bago matapos ang linggong to. Ngayon kung kulang-kulang ang ebidensya ang ilalagay mo rito, mukha akong tanga sa harap ng publiko. Pero ma'am, kung pipilitin nating ilusot ng walang clearance mula sa bangko, baka mahalata ng panel ng mga nag-aakusa. Lalo magiging kaduda-duda ang desisyon nyo na i-dismiss ang kaso. Tinuturuan mo ba ako sa trabaho ko, Attorney Roberto, ha? Tandaan mo kung sino nagpasok sa'yo sa opisinang to. Kung hindi dahil sa akin, siguradong nabubulok ka pa rin sa isang maliit na law firm sa probinsya. Hindi naman po sa ganon, Ma'am Greta. Pinuprotektahan ko lang din naman po ang pangalan nyo at saka... Ay, huwag mo na nga ako maprotektahan dyan! Ang protektahan mo, ang leeg mo. Isang linggo kitang binigyan para ayusin ang dumi na to. Kung hindi mo kaya ang utos ko, lumayas ka sa harap ko. Mag-resign ka, ngayon din! Ma'am, ginagawa ko naman ang lahat. Halos hindi na nga ako umuwi ng bahay para lang matapos to. Huwag niyo naman po akong sigawan ng ganyan sa harap ng ibang staff. Kung ayaw mo masigawan, ayusin mo ang trabaho mo. Iwanan mo yung mga papeles dyan. Ayaw kong makita mukha mo hanggat hindi mo nahahanap ang nawawalang records. Lumayas ka na bago ko pa maihag sa'yo tong silya! Sige po, ma'am. Susubukan ko pong pagilapin uli sa bangko. Mga bano, walang kwenta. Kung hindi ko palalakasan ang boses ko, hindi gagalaw. Sa wakas, Greta. Akala ko hindi mo na ako sisiputin dito sa VIP room. Kanina pa ako naghihintay. Halika, maupo ka. Pasensya ka na, Senator Vargas. Galing pa akong opisina. May bano akong staff na kailangan ko pang hiyawan para lang gumalaw ang trabaho. Ano ba tong importanteng sasabihin mo? Bilisan natin, mainit ang media sa labas. Chill lang, Madam Ombudsman. Uminom ka muna. Gusto ko lang magpasalamat ng personal. Nabalitaan ko sa mga tauhan ko na binaligtad mo ng rekomendasyon sa kaso ng koalisyon natin. Ligtas na si Governor Santos. Tama ba? Safe na si Santos. Inutos ko na sa legal team na i-dismiss ang kaso dahil sa lack of merit. Ginamitan ko ng technicality sa bank records para walang ma-question ang media. Iba ka talaga, Greta. Kaya malakas ang loob namin sa partido dahil alam naming ikaw ang nakaupo dyan sa ombudsman. Walang pwedeng bumangga sa atin, di ba? Huwag kang masyadong magdiwang, Senator Vargas. Hindi ko ginawa yan ng libre. Alam mo ang kapalit nito. Siyempre naman. Alam ko yan. Ano ba yan? Nararamdaman ko na ang galaw ng mga kalaban sa Kongreso. May mga bulong-bulungan na nag-aayos na sila ng pirma para sa impeachment complaint laban sa akin. Marami na raw akong pinalulusot. Hayaan mo silang mag-ingay. Hanggang tahol lang naman ang mga yan. Huwag kang kampante. Kapag ang impeachment na yan umabot sa Senado, aasahan ko na kayong mga kaalyado ko ang tatayong mga senador hukom ko. Solid dapat ang boto nyo para maabsuelto ako. Walang problema dyan, Greta. Hawak namin ang mayorya sa Senado. Isang kumpas ko lang sa mga kasamahan ko. Basura agad yung impeachment na yan. Protektado ka namin. Siguraduhin mo lang, Vargas. Dahil kapag ako ang bumagsak, tandaan mo, hawak ko ang lahat ng listahan ng mga dumi at nakaw nyo sa kaban ng bayan. Isasama ko kayong lahat sa impyerno. Ay, oo naman. Pamilya tayo rito. Walang laglagan. Cheers! Para sa tagumpay natin. Cheers. Basta to pa rin mo ang pangako mo. Patuloy na
Binabatikos ng iba't ibang grupo ang ombudsman dahil sa sunod-sunod na pag-absuelto sa mga kontrobersyal na politiko. Nakakawalang gana namang kumain. Kahit sa balita, pangalan mo na naman ang nakasalang, Greta. Kung wala kang masabing maganda, Arturo, diyan ka na lang sa pagkain mo tumitig. Trabaho ko yan. Ganyan talaga kapag sikat ang ombudsman. Sikat? O talamak? Hanggang kailan mo ba paninindigan ang mga dumi mo? Absuelto na naman si Governor Santos. Tapos sunod si Senador Vargas. Lantaran na yung pangungurakot nila, Greta. Pinapalusot mo pa. Pwede ba? Huwag mo akong pangaralan dito sa hapagkainan. Hindi mo alam ang kalakaran sa gobyerno. Ginagawa ko kung anong makabubuti sa atin. Sa atin? O sa bulsa mo? Dinadamay mo na ang pangalan ng pamilya natin. Nahihiya na akong humarap sa mga katrabaho ko dahil sa mga iskandalo mo. Huwag kang magmalinis, Arturo! Ang perang pambayad sa tuition nitong si Chloe, ang perang pambili ng mga mamahaling gamit mo, at itong bahay na tinitirikan mo ngayon, saan sa tingin mo galing yan, ha? Sa sahod mo bilang accountant? Swerte mo nga at marangya ang buhay nyo dahil sa akin. Papa, Mama, tama na po, pakiusap. Rinig na rinig po kayo ng mga katulong sa kusina, pati ng mga kapitbahay natin. Hayaan mo sila makinig, Chloe. Para malaman ng tatay mo kung sino ang tunay na nagpapakain sa pamilyang to. Pera na naman! Yun lang ba ang mahalaga sa'yo, Greta? Nawalan ka na ba talaga ng konsensya? Ang dumi-dumi na ng tingin ng mga tao sa'yo. Baka mamaya, magising ka na lang na wala ka ng pamilyang babalikan. Please naman, oh. Araw-araw na lang ba kayo magsisigawan? Pagod na ako. Ayoko na nga pumasok sa school dahil pinagbubulungan ako. Chloe, pumasok ka sa kwarto mo. Usapang matanda ito. Kahit saan ako pumunta, nadadamay na rin po ako sa mga iskandalo nyo, Ma. Hayaan ang marangyang buhay na ipinagbabalaki mo. Busog nga kami sa pera mo. Pero unti-unti mo naman kami pinapatay sa kahihiyan. Kung ayaw mo sa perang dinadala ko, maluwag ang pinto, Arturo. Walang pumipigil sa'yo na umalis. Chloe, anak. Pumasok si Mama, ha? Chloe, pakiusap. Harapin mo naman ako. Huwag kang magtalukbong ng unan dyan. Sorry na. Sorry kung narinig mo na naman kaming nagsisigawan ng papa mo sa baba. Ayaw ko lang naman na kine-question niya yung mga desisyon ko eh. Sana hindi na lang kayo nag-asawa kung ganyan kayo araw-araw. Akala niyo ba kayong dalawa lang ang nahihirapan dito sa bahay? Alam kong stress ka sa school, anak. Kaya nga humihingi ng pasensya si Mama, di ba? Stress? Ma, hindi lang to simpleng stress. Hindi mo ba alam ang nangyayari sa school ngayon? Hindi lang mga kaklase ko ang nambubuli sa akin. Ano? Sino pang gumagawa sa'yo niyan, ha? Sabihin mo sa akin. Ang mga teachers ko, Ma. Mismo nga mga gurong dapat nagpoprotekta sa akin. Kanina sa faculty room, narinig ko sila nagchichismisan. Pinag-uusapan kanila. Ang kapal daw ng mukha mo na magpalusot ng mga magnanakaw na politiko. Ang kakapal na mga mukha ng mga yan? Mga swelduhang guro lang sila para pakialaman ng buhay natin. At hindi lang yan, Ma. Kapag nagtataas ako ng kamay sa klase, hindi ako tinatawag ng science teacher ko. Tapos nitong nakaraang exam, binabaan niya ang grades ko kahit tama naman ang mga sagot ko. Sinadya niya yun. Napag-iinitan ako dahil anak mo ko. Anak ako ng korap na ombudsman. Yan ang tingin nila sa akin. Sobra na yan, ah. Walang karapatan ng kahit na sinong teacher na madaliin ang pag-aaral mo nang dahil sa akin. Kaya ayoko na pong pumasok. Parang kasalanan ko po lahat ng ginagawa niyo. Makinig ka sa akin, Chloe. Huwag kang iiyak dyan. Bukas na bukas din, pupunta ako sa school mo. Haharapin ko ang principal nyo at lahat ng mga teachers mo na yan. Malalaman nila kung sinong binabangga nila. Walang pwedeng umapi sa anak ko habang ako ang ombudsman. Totoo, Ma? Sasamahan mo ko? Oo, anak. Pangako. Ako ang bahala sa kanila.
Mag-ayos ka na dyan. Greta! Greta! Bumaba ka rito! Tingnan mo tong balita! Ano ba yan, Arturo? Ang aga-aga sumisigaw ka na. Nag-aayos pa ako ng sarili ko para sa trabaho. Basahin mo to. Ayan. Breaking news sa tablet. Huwag mo nang hintayin na mapanood mo pa sa TV. Ano to? Impeachment complaint. Opisyal nang isinampalaban sa ombudsman sa House of Representatives. O ano ngayon? Seryoso na yan, Greta. Hindi na yan chismis lang sa Senado o bulong-bulungan sa Kongreso. Formal nang isinampa. Pirma na lang ng mga mambabatas ang kailangan. Aakyat na yan. Sus! Isang paksyon lang naman ang oposisyon ang nagtulak niyan. Kulang sila sa numero. Imposibleng umusad yan. Kulang sa numero. Greta, basahin mo yung kasunod na paragraph. May mahigit 70 kongresista na ang pumirma agad. Kaninang madaling araw lang. Ang dami mong pinalusot na magnanakaw na politiko na kaalyado mo. Akala mo ba hindi yan ire-record ng mga kalaban mo? Karma mo na yan! Huwag mo akong sumbatan ngayon, Arturo! Hindi nakakatulong yung boses mo! Pamumuliti ka lang to. Gusto lang nila akong pabagsakin dahil hindi nila kontrolado ang opisina ko. Kontrolado? Bakit? Kontrolado mo ba yung galit mo? Kontrolado mo ba yung mga tauhan mo? Ang daming ebidensyang nakasulat dyan, oh! Kulang-kulang na dokumento, mga dinuktor na bank records para maabsuelto si Governor Santos. Bistado ka na! Lalabanan ko yan. Tatawagan ko si Senator Vargas ngayon din. Sabi niya sa akin kagabi, solid ang backup ko sa kanila. Hawak ng partido nila ang mayorya. At walang mangyayari sa impeachment na yan. Mag-isip ka nga, Greta! Politiko ang mga yan! Gagamitin ka lang nila habang may pakinabang ka. Pero kapag mainit na ang upuan, ilalaglag ka ng mga yan para iligtas sa sarili nilang balat. Hindi nila ako kayang itumba, Arturo. Marami akong alam sa mga dumi nila. Hindi nila ako hahayaang magsalita. Bahala ka sa buhay mo. Tingnan natin kung hanggang kailan kakakapit sa mga kakampi mo. Pero tandaan mo, kapag tuluyang sumabog itong iskandalo, huwag na huwag mo kaming idadamay ng mga bata. Walang pwedeng magpabagsak sa akin. Ako ang ombudsman. Ako! Vargas, sa wakas sumagot ka rin. Kanina pa ako tumatawag sa 3 numero mo. Bakit ngayon mo lang sinagot? Pasensya na, Greta. Galing akong caucus ng partido. Maraming inaasikaso. Bakit ka ba napatawag? Anong bakit napatawag? Nakita mo bang balita? Isinampa ng impeachment laban sa akin sa Kongreso. May mahigit 70 pirma na agad kaninang madaling araw. Kailangan ko ng official statement mula sa partido nyo ngayon din. Sabihin nyo sa media na walang basehan ito at pamumuliti ka lang. Greta, mahirap yung hinihiling mo. Mainit ang publiko ngayon. Kaluhat ka na ng banat sa'yo ng mga kolumnista at mga militanteng grupo. Masyadong malakas ang ebidensya ng mga pinalusot mong kaso. Anong malakas ang ebidensya? Kayong partido nyo ang nagmamadali sa akin na i-dismiss ang kaso ni Governor Santos at ng mga tauhan mo. Ginamitan ko ng kung ano-anong technicality yan para lang maabsuelto kayo. Ngayong ako ang gipit, hihigan mo ako ng basehan? Oo, dahan-dahan lang sa pagsasalita, Greta. Naka-loudspeaker ka ba? Baka may makarinig sa'yo dyan. Sinasabi ko lang kung ano ang totoo. Nagpulong ang partido kanina at ang desisyon ng karamihan, didistansya muna kami sa'yo. Ano? Didistansya? Vargas, mag-isip ka nga. Nangako ka sa akin sa VIP room nung isang gabi. Ang sabi mo, solid ang backup ko sa Senado kapag umakyat ang impeachment. Iba ang sitwasyon nun, Greta. Iba rin ngayon. Kung maglalabas kami ng statement para ipagtanggol ka, abay, madadamay ang buong partido sa galit ng taong bayan. Malapit na ang eleksyon, Greta.
Hindi namin pwedeng isugal ang mga pwesto namin para sa isang ombudsman na mabilis lumubog ang barko. Mga walang utang na loob! Mga hayop kayo! Nung kayong may dumi, hinalikan niyo mga yapak ko para lang linisin ko ang mga pangalan ninyo. Ngayong akong nangangailangan, ilalaglag niyo ako na parang basura? Ganyan talaga ang politika, Greta. Walang permanenteng kaibigan. Permanenteng interes lang. Kung ako sa'yo, humanap ka na ng magaling na protective lawyer. Huwag mo na kaming tawagan sa numerong ito, ha? Gagamitin muna namin ang aming karapatan na manahimik. Senator Vargas, huwag mo akong subukan. Kapag ako ang nagsalita sa media, ilalabas ko ang lahat ng bank records na itinago ko para sa inyo. Isasama ko kayong lahat sa pagbagsak ko! At sino naman ang paniniwalaan ng publiko ngayon? Ha, Greta? Ang isang ombudsman na nakasalang sa impeachment dahil sa korupsyon? Sige, subukan mo. Mag-iingat ka ulit. Senator Vargas! Senator Vargas! Hayop ka! Mga traidor! Lahat kayo mga traidor! Nakakapanghinang araw na to. Chloe? Anak? Halos sabay lang pala tayong umuwi. Teka, ano nangyari sa'yo? Bakit gulo-gulo ang buhok mo at bakit may dumi ang uniforme mo? Huwag mo ako hawakan, Ma! Huwag mo ako lapitan! Sinungaling ka! Ano bang sinasabi mo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Nagpunta ba ang driver sa school mo para sunduin ka? Nagpunta? Ma! Bago pa dumating ang driver, hinarang na ako sa labas ng gate. Hinila ako ng 3 kaklase ko papasok sa lumang banyo. Sinabunutan nila ako, Ma! Sinampal nila ako! Ano? Sino gumawa sa'yo niyan? Sabi ko sa'yo kahapon pupuntahan ko ang principal mo, di ba? Bakit hindi mo ako hinintay? Dahil wala ka namang magagawa! Nung nalaman nilang pupunta ka, lalo silang nagalit. Tinawag akong anak ng magnanakaw, anak ng protektor ng mga korap. Sabi nila makapal daw ang mukha ko, kaya makapal din ang mukha ko na pumapasok pa sa school. Ano tong naririnig ko sigawan dito? Diyos ko, Chloe. Anong nangyari sa mukha mo? Bakit may pasa ka sa braso? Papa, si Mama, kasalanan niyo to lahat, Mer. Sinira niyo ang buhay ko. Hindi na ako makakalabas ng bahay dahil sa mga pinagagawa niyo sa gobyerno. Nahihiya ako. Kadiri ka, Ma! Kadiri ka! Chloe, ginagawa ko lahat para sa kinabukasan nyo. Para sa marangyang buhay na meron kayo ngayon. Ayoko ng pera mo! Ayoko nitong bahay! Sana naging mahirap na lang tayo basta hindi ka magnanakaw! Pagod na ako! Chloe! Hindi pa tayo tapos mag-usap. Bumalik ka dito! Chloe! Chloe! Nakita mo? Tingnan mong ginawa mo sa anak mo, Greta. Masaya ka ba sa marangyang buhay na ipinagmamalaki mo? Arturo, hindi ko ginusto to. Paano ko malalamang aabutin ng ganito ang mga bata sa school? Dahil bulag ka! Isinubsob mo ang mukha mo sa pera at kapangyarihan ng mga politiko mo. Hindi mo na nakita na unti-unti nang nadadamay ang pamilya natin sa mga kalat mo. Karma na to, Greta. At ang masakit, ang anak natin ang unang sumasalo ng parusa mo. Tulungan mo naman ako, Arturo. Please! Nag-aaway tayo pero pamilya mo pa rin ako. Dinudurog na ako ng media. Iniwan pa ako ng mga kaalyado ko. Huwag naman pati kayo. Huli na, Greta. Proteksyon ng anak ko ang iisipin ko ngayon. Hindi ko na kayang sikmurain ang pananatili sa tabi mo. Anong ibig mong sabihin, Arturo? Hihiwalayan mo ako? Oo! Kasi apektado na kami ni Chloe sa mga iskandalo mo.
Si Chloe nabubuli sa school. Ako rin. Napag-iinitan na rin ako sa work dahil sa'yo. I can't take this anymore, Greta. Para sa ikabubuti ng mental health namin ng anak mo, dinistansya muna kami sa'yo. No! Arturo! No! Don't do this to me! Nagmamakaawa ako. Asawa kita. Kailangan kita. Lalo na sa panahon ngayon, kailangan ko na masasandalan. Pakiusap, huwag niyo akong iwan. Parang awat niyo na. Hindi ko maipapangako sa iyo, Greta. Arturo, please! Arturo! Ma'am Greta, sorry po. Hindi na ako kumatok. Emergency po talaga, ma'am. Roberto, ano ba? Kitang puyat ako at nag-aayos ng depensa ko para sa kongreso. Papasok ka na parang walang modo? Ano ba yung hinahabol mo? Yung clearance po, yung counter affidavit na isinumite natin sa House of Representatives kaninang alas 8 ng umaga. O anong problema doon? Di ba sinabi ko sa'yo ilagay mo ang pinakabagong bank clearance ni Senator Vargas para mapatunayan na walang anomalya sa transaksyon niya? Ginawa mo ba? Ginawa ko naman po, ma'am. Kaya lang, nalito po ako sa mga folder sa computer dahil sabay-sabay nating hinahabol ang mga files eh. Ang nailagay kong attachment, yung pong lumang bersyon. Anong lumang bersyon ang sinasabi mo, Attorney Roberto? Yung original na bank record ni Senator Vargas bago natin i-edit at i-clear. Yung nagpapakita ng tunay na laman ng mga tagong accounts niya at kung magkano ang pumasok na pera nung araw na pinirmahan niyo ang pag-dismiss sa kaso niya. Ano? Isinama mo ang original na dokumento? Ang ebidensya ng korupsyon natin ang ipinasa mo sa Kongreso? Opo, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Magkaiba lang po ng dulo ng file name eh. Doc at final doc. Ay, pag-click ko po, bago ko po namalayan, na-transmit na sa email ng Committee of Justice at tinanggap na po nila sa record, ma'am. Tanga! Napaka-bobo mo! Alam mo bang ginawa mo, ha? Imbes na maabsuelto ako, lalong napatunayan na dinoktor natin ang kaso ni Vargas! Binigyan mo sila ng bala para bitayin ako sa impeachment na to! Sorry po, Ma'am Greta. Nalito lang po talaga ako sa puyat eh. Sinubukan ko pang bawiin sa IT department pero nakuha na raw ng panel ng mga nag-aakusa. Lalong lumakas ang ebidensya laban sa inyo ngayon, Ma'am. Mistado na po tayo. Isang simpleng pagpili lang ng file, hindi mo nagawa? Sinira mo ako, Roberto! Sinira mo ang buhay ko! Ma'am Greta, pakiusap po. Huwag niyo po akong tingnan ng ganyan, Ma'am Greta. Nagkakamali rin naman po kahit sinong abogado sa ilalim ng matinding pressure eh. Nagkakamali? Roberto, hindi ito simpleng pagkakamali. Ang tawag dito, katangahan! Katangahan magpapasok sa akin sa kulungan! Gagawa natin ang paraan, ma'am. Magpasa tayo ng erratum o amendment sa affidavit. Sasabihin natin na nahack yung computer ko. Tahimik ka! Aray, Anong hack? Basura! Walang kwenta! Hayop ka! Sinira mong karir ko! ma'am, pakiusap po. Anong gagawin niyo sa laptop, ma'am? Ihahampas ko lang ito sa tangang pagmumukha mo! Ilong ko! Ang dami dugo, ma'am! Inampas mo ako ng laptop! Binasag niyo ang mukha ko, mama! Bagay lang sa'yo yan! Kulang pa yan sa ginawa mong pagwawasak sa buhay ko! Lumayas ka rito bago pa kita mapatay! Mamong Woodsman, ano pong nangyayari rito? Diyos ko, Attorney Roberto. Hawak ang mukha mo. Puro dugo ang sahig. Guard! Nakita mo yan? Inatake niya ako! Inampas niya ako ng laptop sa mukha! Hindi naman nakita, Greta! Physical injuries! Grave misconduct! Hindi kita mapapatawad, Ombudsman! Magbabayad ka! Sige, magdemanda ka! Lumayas kayong lahat sa opisina ko! Alisin niyo yung tangang yan sa harap ko. Attorney Roberto, dahan-dahan po.
Tayo. Dadaling kita sa ospital. Ma'am Greta, dyan lang po kayo. Tatawag po kami ng police assistance. Hindi. Ano tong nagawa ko? Ano tong nangyayari sa akin? Tapos na. Tapos na talaga ako. Arturo, isara mo yung kortina, pakiusap. Masakit sa mata. Ayoko makakita ng liwanag. Tanghali na, Greta. Ganyan ka na lang ba dyan sa kama? Nakatitig sa kisame. Umiinom ng alak. At nagpapakalunod sa mga pildoras mo. Ano pang gusto mong gawin ko? Hindi mo ba alam ang balita? Pinanood ko sa laptop kagabi bago ko mabasag. Nagreklamo na si Attorney Ruperto sa pulis. May medical legal certificate siya. Physical injuries at grave misconduct ang isinampa sa akin. Sinabi ko naman sa iyo, may batas para sa mga nananakit. Hindi dahil ombudsman ka, pwede mo nang pagbuhatan ng kamay ang mga staff mo. Ngayon, may petisyon na rin para i-disbar ka ng Supreme Court. Tapos ka na bilang abogado, Greta. Arturo, please. Kailangan ko ng tulong mo. Accountant ka, alam mo kung paano mag-ayos ng mga dokumento. Tulungan mo ako mag-isip ng depensa. Natatakot ako. Ayoko makulong. Ayoko matanggalan ng lisensya. Sa tingin mo ba, kaya ko pang ayusin ang mga kalat mo, Greta? Tingnan mo ang sarili mo. Wasak ka na. Binigyan kita ng maraming pagkakataon noon na magbago, na huminto sa pag-absuelto sa mga kaalyado mo. Pero anong ginawa mo? Pinili mo ang kapangyarihan at ang pera nila. Para sa inyo naman yun eh. Para sa inyong dalawa ni Chloe. Bakit ba hindi mo maintindihan yun? Huwag mo kaming idahilan. Sarili mo lang ang inisip mo. At dahil dyan sa kayabangan mo, ngayon, ang anak mo hindi na makakain, hindi na makatulog dahil sa kahihiyan. Kaya nag-impake na ako. Anong nag-impake? Ngayong gabi, aalis muna kami ng mga bata. Dadalhin ko muna sila sa probinsya. Sa puder ng mga magulang ko. Doon muna sila mag-aaral. Hindi na muna kita kayang harapin, Greta. Hindi ko na kaya tong iskandalo mo. Arturo, wag. Makiusap. Huwag niyo akong iwag mag-isa rito. Kayo na lang ang meron ako. Iniwan ako ng mga politiko. Itatakwil ako ng korte. Huwag niyo akong iwan. Ikaw ang nagpalaya sa amin sa buhay mo nung pinili mo yung maruming pwesto mo. Harapin mo ang botohan sa Kongreso nang mag-isa mo, Greta. Arturo, makiusap! Wag! Makiusap, Arturo! At heto na nga po, opisyal na ang resulta. Binabasa na ng Secretary General ang pinal na bilang ng mga boto. Sa pinal na opisyal na bilang, 257 votes na pabor sa impeachment laban sa 25 votes na hindi pabor. Ang House of Representatives ay opisyal nang nagpasa ng Articles of Impeachment laban kay Ombudsman Greta. In a historic vote of 257 to 25, na-impeach na po ang ating Ombudsman.
Dahil sa resultang ito, formal ng aakyat ang kaso sa Senado na magsisilbing impeachment court kung saan haharapin ng ombudsman ang posibleng tuluyang pagkatanggal sa pwesto at habang buhay na diskwalifikasyon sa gobyerno. Bagsak na ako. Iniwan ako ni Arturo. Itinakwil ako ng mga politiko. Wala na. Tapos na ang kapangyarihan ko. Anong gagawin ko? Hindi ko kayang umarap sa Senado. Nudurugan nila ako sa hearing. Kailangan kong tumakas. Kailangan kong gumawa ng paraan. Madam Ombudsman, Madam Greta Carpio Gonzalez, totoo po ba ang balita na hindi nyo nahihintayin ang hearing sa Senado? Mag-aayin ba kayo ng resignation? Pakiusap, manahimik mo na ang lahat. Maglalabas ako ng formal na pahayag. Walang magtatanong hanggat hindi ako natatapos. Ngayong araw, formal ko nang ipinadala ang aking liham sa tanggapan ng Pangulo. Ako po ay opisyal nang nagre-resign bilang Ombudsman ng Pilipinas. Epektibo ngayong ding oras na ito. Bakit ngayon lang po, Madam Oo nga. Ombudsman? Madam Carpio Gonzalez! Sagutin niyo po yun! Nasabi ng kritiko mo na duwag ka, nag-resign ka raw para takasan ang conviction at ang tuluyang pagkabunyag ng mga dumi mo sa Senado. Ano pong sagot niyo rito? Walang katotohanan yan. Nagre-resign ako dahil hindi ko na kayang tiisin ang pamumulitika sa Kongreso. Ayaw ko maging bahagi ng isang moro-moro sa Senado kung saan alam ko namang hinatulan na nila ako bago pa man magsimula ang paglilitis. Pero paano ang kaso ni Attorney Ruperto na hinampas niyo ng laptop? At ang disbarment case niyo sa Supreme Court? Hindi po ba kayo natatakot na makulong? Ang aking legal team na ang bahala sa mga usaping yan sa tamang korte. Tapos na ang press conference na to. Pakiusap, tumabi kayo. Madam Ombudsman, sandali lang po! Madam! Sagutin niyo po! Meron pa po kaming katanungan! Madam, Lumarga ka na. Bilisan mong pagpapatakbo. Sa wakas nakaalis din. Hindi nila ako mapapahiya sa Senado. Hindi nila ako makahatulan doon. Ligtas na ako. Ligtas na ako sa conviction. Grabe ang ulan sa labas. Ano na naman ba tong sulat na to? Mula sa universidad ko? Sa San Sebastian? Ano namang kailangan ng alma mater ko sa akin ngayon? Hihingi na naman ba sila ng donasyon para sa binuo kong building doon? Dear Miss Greta, isinusulat namin ito bilang opisyal na pahayag ng Board of Trustees ng Universidad. Ano to? Dahil sa mga nagdaang iskandalo, ang pagkaka-impeach mo sa Kongreso, ang kasong kriminal sa pananakit sa iyong staff, at ang nagbabadyang disbarment sa Supreme Court. Ang mga aksyong ito ay lantarang sumasalungat sa moral na pinaninindigan at mga core values ng ating institusyon. Dahil dito nagkaisang desisyon ng komite na opisyal nang tanggalin ang iyong pangalan sa listahan ng ating Hall of Fame at sa parangal ng Most Empowered Alumna. Tanggalin ang pangalan ko! Most Empowered Alumna! Ako ang nag-iisang alumnus nyo na umabot sa pinakamataas na pwesto sa ombudsman! Ako ang nagbigay ng pondo sa library nyo! Ngayong nadapa ako, itatakwil niyo rin ako! Ang kakapal na mukha nyo! Noong nandun ako sa itaas, ginagamit niyo ang mukha ko sa mga poster niyo para makahatak kayo ng mga bagong estudyante. Kayong bagsak ako,
Ikinahihiya niyo na ako! Pati ba naman kayo itatapon ako na parang basura? Kahihiya na lang ako sa lahat. Wala nang natira sa akin. Ang pamilya ko, ang mga kaibigan ko, ang mga politikong pinuhat ko, pati ang eskwelahan ko. Lahat sila itinakwil ako. Wala na akong mukhang mayaharap sa mundo. At narito ang pinahuling balita mula sa Supreme Court. Tuluyan ng inilabas ng kataas-taasang hukuman ng pinal na desisyon ukol sa administratibong kaso laban sa nag-resign na ombudsman na si Greta Carpio Gonzalez. Pakiusap naman. Huwag naman sana ang lisensya ko. Kahit yun na lang itira niyo sa akin. Sa botong unanimo ng mga maestrado, opisyal nang ginawaran ng disbarment si Carpio Gonzalez dahil sa napatunayang gross misconduct, lantarang paglabag sa lawyer's oath at ang seryosong kasong pananakit sa kanyang sariling staff na si Attorney Michael Roberto gamit ang isang laptop. Inutos na ng korte na alisin ang kanyang pangalan sa Roll of Attorneys ngayon ding araw na ito. Tinanggal ang pangalan ko. Nasmart na ako. Hindi na ako pwede mag-abogado. Ayon sa tagapagsalita ng korte, ang mga ginawa ng dating ombudsman ay nag-iwan ng matinding mantsa sa integridad ng legal na propesyon. Dahil dito, permanenteng binabawi ang kanyang lisensya at wala na siyang karapatang humawak ng anumang kaso o magpakilalang abogado sa buong Pilipinas. Wala nang natira sa akin. Posisyon sa ombudsman nawala. Pamilya ko, iniwan ako. Ngayon, pati ang pagiging abogado ko, kinuha na rin sa akin. Paano na ako kakain? Paano na ako mabubuhay ngayon? Itong law diploma ko, ang mga certificates ko, wala na tong silbi ngayon. Dapat dito sinisira na. Wala na akong pera. Wala na akong karangalan. Mas mababa pa ako sa basura ngayon. Ano na lang ako? Isang kriminal o walang mukhang ihaharap sa mundo. Pa, bakit gising ka pa po? Madaling araw na. Nakatitig ka na naman dyan sa kawalan sa may bintana. Hindi ako makatulog, Chloe. Tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, ang mukha ng mama mo ang nakikita ko. Napanood mo bang balita kanina sa TV ng lola mo? Disbarred na siya. Binawi na ang lisensya niya sa pagkaabogado. Opo, napanood ko po. Kinakain ako ng konsensya ko, anak. Galit na galit ako sa kanya noon dahil sa mga iskandalo niya. Pero, asawa ko pa rin siya. Iniwan natin siya noong panahong tinalikuran siya ng buong mundo. Walang-wala siya ngayon, Chloe. Mag-isa siya sa Maynila. Walang karamay. Walang pamilya. Paano kung may mangyaring masama sa kanya doon?
pwede po ba tayong bumalik kay Mama? O kaya tawagan natin siya, sunduin natin siya pa. Parang awa mo na. Kahit nagkamali siya, Mama ko pa rin siya. Ayoko siya mag-isa sa dilim. Patawarin na natin si Mama, please. Sige, anak. Sige. Gagawa natin ang paraan. Pag-iipon lang si Papa ng pamasahe at kaunting pera para may madala tayo sa kanya. Hahanapin natin ang mama mo. Hindi natin siya pwedeng pabayaan ng habang buhay. Pamilya pa rin tayo. Naputulan pa ng kuryente. Magkano lang ang bill, hindi ko na nabayaran. Grabe. Milyong-milyong pinalusot kong pera noon para sa mga politiko. Pero ngayon kahit 500 piso para sa ilaw, wala ako. Ngayon nakuha mo ng lahat sa akin. Nilayasan ako ng pamilya ko, itinakwil ako ng mga naging kaalyado ko, tinanggalan pa ako ng lisensya. Karapat-dapat lang po ako rito. Tama si Arturo. Karma ko na ito. Parusa ko ito sa lahat ng ninakaw sa kaban ng bayan na pinagtakpan ko. Patawad, Panginoon. Patawad po sa lahat ng kasalanan ko. Hindi ko na hinihiling na ibalik mo ang yaman o ang pwesto ko. Ang gusto ko lang po matanggal itong bigat sa dibdib ko. Baguhin niyo po ako. Turuan niyo ako maging mapagkumbaba. Pakiusap po. Bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon na maitama ang buhay ko. Greta? Ikaw ba talaga yan? Bakit ka nadalaw sa amin? Hahanapin mo ba kami para sumbatan uli na wala kaming utang na loob sa'yo? Hindi. Hindi, Arturo. Pakiusap, makinig ka muna sa akin. Nandito ako para humingi ng tawad sa inyo ng mga bata. Alam kong napakalaki ng kasalanan ko. Naging mukhang pera ko, mapagmataas at mainitin ang ulo. Sinira ko ang pangalan niyo. Ang tagal kong hinintay na sabihin mo yan, Greta. Pero huli na. Ang dami na naming pinaghirapan dahil sa'yo. Alam ko. Kaya nga hindi ko hinihiling na ibalik natin ang dati agad, Arturo. Kahit wag mo muna akong ituring na asawa. Kahit gawin mo lang akong katulong o tagaluto nyo rito sa bahay, tatanggapin ko. Kahit sa sahig ako matulog. Gusto ko lang bumawi sa inyo. Mapatawad nyo lang ako, sapat na sa akin. Natuto na ako, Arturo. Binuwag na ng Diyos ang kayabangan ko. Sige. Pumasok ka na. Huwag ka nang umiyak dyan sa labas. Nakikita ka ng mga kapitbahay natin. Naghihintay ang mga anak mo sa kusina. Kakatapos lang nilang mag-almusal. Salamat, Arturo. Maraming salamat.
Pangako, hindi ko sasayangin itong binigay mo sa akin. Ma, salamat po ah. Seryoso ka nga talaga sa sinabi mo kay Papa noong isang araw. Ang layo mo na sa dating Mama Greta na kilala ko sa Maynila. Bakit naman, anak? Kasi kung nangyari to nung ombudsman ka pa, baka nasigawan mo na ako. Baka nasabihan mo na akong tamad o tanga dahil lang hindi ko makuha ang math problem na to. Pero ngayon, napakahinahon mo na. Palagi ka pang nakangiti kahit pagod sa pag-aasikaso sa amin. Chloe, sorry talaga sa mga nagawa at nasabi ko sa'yo noon, ha? Naging napakasama akong ina. Ang yabang-yabang ko noon. Akala ko pwedeng daanin sa sigaw at init ng ulong lahat ng bagay. Pero maling-mali ako. Matagal ko na po kayong pinatawad, Ma. Ang mahalaga sa akin ngayon, andito ka na. Kasama ka na namin ni Papa. Salamat, anak. Mas masaya ako ngayon na tinutulungan ka dyan sa assignment mo kaysa nung nakaupo ako sa malaking silya sa opisina ng ombudsman. Natututo na si Mama na maging totoong ina sa inyo. Hindi ko na kayo iiwan. Ako rin po, Ma. O sige na, baka masunog na po yung sinigang natin sa kalan. Ay, oo nga pala, teka. Papatayin ko na ang apoy. O mag-ayos ka na dyan na tatawagin ko na ang papa mo para sabay-sabay na tayong kumain. Maupo ka, Greta. Binasa ko tong resume mo. Bagamat hindi ko na kailangan basahin dahil kilalang-kilala naman ng buong bansa kung sino ka at kung anong nangyari sa'yo sa ombudsman. Alam ko po, Attorney Marisa. At nagpapasalamat ako na tinanggap mo pa rin itong application ko para makipag-usap sa'yo ngayon. Diretsuhin na kita, Greta, ha? Alam kong disbarred ka na ng Supreme Court. Hindi ka na pwedeng mag-appear sa korte. Hindi ka na pwedeng pumirma ng mga pleadings bilang abogado. At ang opisina ko, hindi katulad ng mga malalaking law firm sa Maynila. Maliit lang ang sinasahod ko rito. Sapat lang para sa mga tapat na kliyente. Hindi ko po hinahanap ang malaking sweldo, Attorney. Ang kailangan ko po ay marangal na trabaho. Kahit taga-ayos lang ako ng mga dokumento, taga-basa ng mga transcripts o taga-takbo sa mga opisina ng gobyerno para mag-file ng mga papeles, gagawin ko po. Nakikita ko sa mga mata mo na seryoso ka na sa pagbabago. Nawala na yung dating aura mo na mapagmataas at terror. O sige, tatanggapin kita bilang chief legal staff ko. Ikaw ang magpapatakbo ng mga papel sa korte. Pero babalaan kita. Marami kang makakasalubong ng mga dating tauhan o kakilala mo sa labas. Kaya mo ba ang kahihiyan? Kaya ko po, Attorney. Binuwag na ng Diyos ang pride ko. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Hindi ko po kayo bibiguin. Wow, Ma! Ang sarap naman itong fried chicken at pansit. Pwede po ba akong humingi ng extra rice kay ate? Sige lang, Chloe. Kumain ka lang na marami. Arturo, kumain ka pa uli ng ulam mo. Oh, huwag ka mahiya sa asawa mo. Hindi ako nahihiya, Greta. Natutuwa lang ako na makita kang ganyan. Oh, ano nga palang meron at niyaya mo kaming kumain dito sa labas ngayon? Kasi nakuha ko na kaninang hapon ang unang sweldo ko bilang staff kay Attorney Marisa. Oh, ito uli, Arturo. Ikaw na ang humawak para sa mga bayarin natin sa bahay. Greta, maliit lang ito kumpara sa milyong pinalusot mo at hawak mo noon sa ombudsman. Sigurado ka bang sapat ito sa'yo? Arturo, yung milyong hawak ko noon, galing sa marumi at nakaw sa kaban ng bayan. Araw-araw akong puyat, depressed, at natatakot dahil alam kong mali ang ginagawa ko. Pero itong perang ito na nasa sobre, barya lang ito para sa mga politiko. Pero ito, malinis.
Pinagpawisan ko ito ng tapat. Buong linggo kong nilakad ang mga korte para rito. Ma, ipinagmamalaki ka namin ngayon ng mga bata sa school. Alam na ng mga kaklase ko na nagtatrabaho ka na ng marangal. Mas masaya po tong hapunan natin ngayon. Tama ang anak mo, Greta. Mas masarap kumain kapag galing sa marangal na trabaho. Maligayang pagbabalik sa pamilya natin. Nawala ang posisyon ko sa gobyerno. Binawi ang lisensya ko sa pagkaabogado. At nawala ang lahat ng yaman ko. Pero sa wakas, nahanap ko ang totoong kapayapaan. May bagong buhay na kami ng pamilya ko. At yun ang pinakamalaking tagumpay na hindi kayang bilhin ng kahit anong pera sa mundo. Salamat, Panginoon. Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin. Sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @TrueNetworkPH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.